Isa na namang video at panibagong vlog mga motoball, samahan nyo kaming libutin ang Pilipinas. Joke lang, Laguna lang punta natin. After namin to make up, nakalimutan ko mag-video. Kaya bigla-bigla nandito na kami sa National Museum. Mapapansin nyo walang ganong sasakyan. Time check, 11 a.m. April 9, 2026, araw ng Kagitingan. Siguro nga dahil sa holiday kaya walang ganong sasakyan. Dati-rati pagka-holiday marami pa rin sasakyan eh. Siguro dahil sa taas na rin ng gasolina. Okay, nandito na tayo sa Luneta. Ayan yung flagpole ng Luneta. Di makita yung Rizal statue. Outside lane tayo, going to Rojas Boulevard, passing by the Embassy of the United States. Napansin ko parang ang daming pulis dito sa area na to. Siguro nag-aabang sila ng magrarally. 20 years ago nang dumadaan ako dito sa Rojas Boulevard, walang ganong nagmumotor. Halos mabibilang mo sa 10 daliri yung gumagamit ng motor. Karaniwan puro mga sasakyan 4 wheels. Pwede pang humataw nun kasi wala pang speed limit. At hindi rin gaanong madami ang sasakyan. Naalala ko noon sa may stoplight sa PICC, sa may tapat ng Bangko Sentral, sa may Traders Hotel. Kapag nag-go na yung stoplight doon, pwede ka na mag-full throttle Anlipiga. Dahil yung susunod na stoplight is sa Baclaran na. So dadaanan mo nga yung dalawang flyover yun ng dire-diretso. Tsaka naalala ko napakaganda ng kalsada dito sa Rojas Boulevard kasi hindi pa siya pinadadaanan sa truck. Halos 80% ng Rojas Boulevard is asfaltado eh. Paglagpas lang ng stoplight sa may Baclaran, dun lang yung sementado. Hanggang Coastal Mall na yon sa may coastal area. Buo pa yung Uniwide Sale na mall doon sa may crossing doon. At hindi pa nagbubukas ang Mall of Asia. Naalala ko rin nung hindi pa ganong pinadadaanan ng Macapagal Avenue. Nauuso ang karera ng motor doon, dinadayo pa ng mga mahihilig talaga sa motor kung saan pa sila nanggagaling. May nag-iisang McDonald's sa may Macapagal Avenue, katabi ng Shell. Tapos katapatan din ng Shell yung Petron, halos. Yung crossing na yon, wala pa kasing kapangalan yung sa isang street eh. Dahil dead end pa yun sa kanan nun, hindi pa tapos yung kalsada. Doon ang tambayan ng mga motorista at starting line ng karera. Sa dami ng pumupunta ron, gabi-gabi, lalo na pag weekends talagang punuan yon. Pati mga sasakyan, hindi na magkasya kung saan sila magpapark. Sa sobrang dalas ng mga pumupunta doon at nagkakarera, nagkaroon pa ng legal race na inisponsoran ng mayor ng Parañaque. Meron pang rando na nakakatawa eh. Kasi naglaban ng Yamaha TAC at isang big bike. Di ko na maalala kung anong klaseng big bike eh. So pinartidahan nung big bike yung Yamaha TAC, pinauna niya. Nung mga ngalahati na ng run yung Yamaha TAC, tsaka palang umandar yung big bike. Ayun, muntik nang masulot ng Yamaha TAC yung big bike kasi muntik na niyang hindi abutan. Kaya pagbalik nila sa starting line, palakpakan yung mga tao para sa Yamaha TAC. Tapos, nagtatawa na naman yung iba para naman doon sa big bike. It's a fun race courtesy ng mayor ng Parañaque. Nandito na kami sa Donggalo sa may kilalang kainan ng tapa sa Matis. Dati maliit lang na bahay ito. Typical na bahay dito sa Donggalo. Sa tapat naman ito yung kalaban nilang TFC. Ang masarap naman dyan 20 years ago yung binalot. Ito yung pinagmamalaki ng Matis, yung tapsilog nila. Dati nasa 35 pesos lang yan eh. Ngayon 140 na. Iisang tao na lang yung pamilyar sa akin dito. Lahat bago na. Kain tayo, let's go! Ride out na uli kami. Nandito na kami sa may sukat papuntang Las Piñas. Itong area nito, madalas i-vlog din to eh. Ang tulin nun ah. Sana all mabilis. Sana all kargado. Pero syempre, stock is good. Stock lang tayo. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. Hindi naman natin mauubos ang kalsada. Time check, mag-aalauna na ng hapon. Mapapansin nyo naman sa mga anino ng mga puno. Natira rin pala kami sa Las Piñas sa may Casimiro. Commute days pa yung mga panahon na yun. Pumapasok naman ako sa may Ramon Magsaysay building sa may Rojas Boulevard, tabi ng Diamond Hotel.
as an account executive sa isang logistics company. Pero nga pala, bago kami natira sa Casimiro, natira muna kami sa may Justinville malapit sa CAA. Naalala ko meron nga pala akong ginagamit na motor nun, kaya lang pahiram lang sa akin. Kaya hindi ko mailuwas. Papasok na kami sa road na medyo controversial. Yung sinasabing creek na niliitan para magkaroon ng kalsada. Pero para sa akin, favorable to kasi madaling makapunta sa Pulang Lupa at sa mismong Las Piñas proper. Dagdag kalsada rin to para sa mga dumadagdag na sasakyan sa Pilipinas. Nakikita nyo ba yung lupain dyan sa kaliwa? Napakalaki na yan. Oh, alam nyo na kung sino may-ari nun. Alabang Muntinlupa na kami. Ito yung intersection na litong-lito ako. Every time na dadaan ako dito sa ilalim. Sa bagay, hindi naman kasi ako madalas dumaan dito. Ito kasi ang service road papuntang Laguna. Sa pagpasok natin dito, ang unang babaybayin natin ay ang Muntinlupa City. Pag nakita mo yung poste na yan, sa kaliwa ka dadaan. Kasi kung sa kanan ka dadaan, parehas lang naman. Naalala ko dati noong 2006, may ride kami. Galing kaming Parañaque, going to Mahayhay, Laguna. Medyo madami kami nun eh. Kasama ko ang Parañaque Solo Riders Club. Hindi ka pwede mag-angkas, pero yung mga kasama ko merong backride eh. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Parañaque Solo Riders Club. Hanggang ngayon, active pa rin yung club na yun. Maganda rin yung activities ng Parañaque Solo Riders Club kasi meron silang feeding program. Unang saba ko sa grupo, feeding program kagad yung na-attenan ko. Kaya lang ang problema, ginagamit siya ng politiko eh. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero umalis na ako doon, matagal na rin. Hindi naman ako umabot na 1 taon doon. Way back 2006, halos 100 ng member ng PSRC. Kung hindi ako nagkakamali. Anyway, those were the days, sabi nga. At ayun, nilagpasan na natin ng Robinson's Galleria ng San Pedro, Laguna. At dahil may nagdi-deliver ng tubig, naalala ko nung nasa Donggalo pa ako, meron kami dinideliveran sa may Alabang eh. Pwede pang makiraan ng mga delivery boy nun sa BF Homes. Pumapasok ako sa Dr. A. Santos Avenue Gate. Tapos sa may South Mall na ang labas ko. Ayun, tapos meron din akong dinideliveran sa loob mismo ng BF Homes Subdivision. Napakayaman nung customer namin na yun. May sariling parking yung mga sasakyan niya. Sariling parking at sariling lote. Nakahiwalay dun mismo sa property niya yung bahay. Tapos yung yung parking ng mga sasakyan nasa tapat naman ng bahay niya. Tapos first time ko makakita ng bakod na gawa sa glass. Siguro tempered glass yun. At eto na nga, nakarating na tayo sa Binyan, Laguna. Yung tinuturo ko yun yung way na papunta kala Chef RB. Sikat yun dito sa Binyan, Laguna eh. Nakakatuwa yung kalsada ngayon parang bumalik sa 90s yung dami. Yung konti pala ng sasakyan. Ito palang highway na tinatahak namin, pag dinire-diretso mo yan, Carmona, Cavite naman yan. Tapos pagka dinire-diretso mo pa yan, makakarating ka na ng Tagaytay. Meron din daan dyan papuntang Tagaytay. Stop over muna sandali and then pahinga ng konti. Tapos balik na at uwian na. At ayun na nga, SLEX na kami. At ang plano namin sa East Service Road kami dadaan. Nandito na ulit tayo sa Muntinlupa City. Napabidyo uli ako dito kasi parang ako nasa may kawayan. Dami kasing kawayan na nakatanim dito sa may gilid dito. At nandito na nga kami sa district boundary sa may C5 road yan. Sa ibabaw niyan C5 yan. Dito lang tayo sa ilalim dahil magmamagalyanes tayo. Paglagpas mo dyan sa tulay, sa gawing kanan, makikita mo ang libingan ng mga bayani. Nandiyan kaya si Jose Rizal? O si Andres Bonifacio? O kaya naman si Apolinario Mabini? At heto na nga, nakapasok na tayo sa dulo ng SLEX. Ito yung part na ma-experience mo yung SLEX na para kang nagbayad ng toll fee pero hindi naman. Pwede kang humataw dito kasi matutuli ng mga sasakyan dito.
Approaching na tayo dito sa may Magallanes na kapag ka outermost lane ka, paakit ka ng EDSA. Pero pag dumiretso ka naman sa baba, ang labas mo naman Osmeña Highway. Siyempre yung takbuhan natin within speed limit pa rin. Hindi pwede yung overspeeding ka kasi bawal yon. Takbon chabi lang, ika nga. Hindi rin pwede rito yung abrupt na change lane. Kailangan magsasign ka muna, magsisignal ka muna bago ka magpalit ng linya. Hindi yung kailan ka magpapalit ng linya, doon ka pala magsasign. O kaya naman yung kasasign mo pa lang, magpapalit ka na agad ng linya. Hindi pwede yun. At eto na nga, meron ng yellow solid lane. Yung sinasabi ko kanina na paakyat, yan yung may kubaw na sign. Doon yun sa kanan. Tapos pag dinire-diretso mo to dito sa papunta namang Magallanes, tagus mo Osmeña Highway. At ito na nga, Makati na tayo via Osmeña Highway. Matutulin pa rin ang mga sasakyan dito sa Osmeña Highway. Katulad din nung early 2000, mga 2006 yan. Wala kasing ganong sasakyan. Ang pinagkaiba lang, walang tulay sa ibabaw noon. Andito na tayo sa may malapit sa Cash and Carry. Nakakalimutan ko kung anong tawag dito sa flyover na to. Basta sakop siya ng Makati. At nandito na ngayon tayo sa Lacson Mabini Flyover. Kalalagpas lang natin ng Nagdahan Bridge or the Mabini Bridge, kung saan makikita ang opisina ng PSG o yung Presidential Security Guard. Dire-diretso lang kami ng Lacson Avenue, tapos kumanang kami ng Dimasalang, tapos kumaliwa kami sa may Blooming Tree, tapos nag-Rizal Avenue kami, tapos dumaan kami ng 10th Avenue. Dahil naaawa na kami sa upuan ni Priya na wasak-wasak na, pinapalitan na namin dito. Kasi mas mura dito eh. At marami kang pagpipili ang design. Pwede ka rin magpasadya kung gusto mo. Sa halagang 150, yun na yung bayad sa kabit. Meron ka ng bagong upuan. Pero syempre yung bayad na yun, pang labor lang. Hiwalay pa rin yung bayad ng cover. After ko nga ngumuya ng 10,000 beses nitong chewing gum na kinakain ko, sa wakas malapit na ring matapos yung pinagagawa naming cover ng upuan. Ride out na ulit kami, MacArthur Highway, dire-diretso. Andito na kami ngayon sa Malinta. Medyo maraming sasakyan na dito sa MacArthur Highway. Time check, it's past 5 p.m. Medyo padilim na ng mga oras na to. At sa wakas, ginabi na kami. Ayan, touchdown, Marilao. Hanggang dito na lang ang vlog namin. Kaya sa susunod na vlog, kita-kits! Let's go! Ayos!